Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-4 na batch ng mga Pilipinong nirepatriate mula sa gitnang silangan. Ang ilan, wala na raw balak bumalik doon kahit humupa ang giyera. Nakatutok si Bea Pinlac. Mga anak, sabi ko, andito na po ako sa Maynila, mga anak ko. Ito na raw ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ng 60 anyos na OFW na si Merlin. Ang makauwi ng Pilipinas ng ligtas sa gitna ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Patawid na raw sila ng Saudi Arabia nang salubungin niya ang kaarawan niya kahapon. Ako po ay napauwi po dahil sa kaguluhan sa Kuwait po. Natatakot po ako sa pasabog. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Si Alicia, isang buwan pa lang nagtatrabaho sa Qatar pero napauwi na agad. Umiiyak na lang po ako pag akong mag-isa doon sa kwarto ko, gano'n. Tapos nagdadasal lang po na makauwi. Parang wala na, gano'n. Makikita ko pa ba sila? Makakauwi pa po ba ako? At sa pagbabalik Pinas niya kanina, mahigpit na yakap mula sa anak na si Hero ang sumalubong sa kanya. Ilan lang sila sa 317 OFW at 26 na dependent o kaanak nila na nakauwi na ng Pilipinas matapos maipit sa gera. Pasado 6:00 ng umaga, nakalapag mula Riyadh, Saudi Arabia ang eroplano nila sa Villamor Air Base sa Pasay. Ito na ang ika-4 na batch ng mga OFW na nagpa-repatriate sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. May mga DMW, Migrant Workers Office, OWA, in partnership with the DFA, na mga land crossings na sinagawa kasi sarado ang airspace in Kuwait, in Bahrain, and limited or restricted ang airspace sa Qatar. It was a land crossing effort. It took about, on average, about 7 to 8 hours to get to Riyadh, Saudi Arabia. Emosyonal at puno ng pasasalamat ang mga nirepatriate na OFW. Ang ilan, wala na raw balak bumalik para magtrabaho sa Middle East kahit humupa pa ang gera roon. Sa naranasan po doon ay talaga pong hindi na po makakabalik. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sumalubong at kumamusta sa mga bagong uwing OFW. Ayon sa DMW, may humigit 1,200 pang mga OFW at mga dependent nila ang inaasahang may uuwi rito sa Pilipinas mula sa Middle East sa mga susunod na araw. Ang pangako ng gobyerno, lahat sila makatatanggap ng post-repatriation services gaya na lang ng financial assistance at employment facilitation. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.